Mga lolo at lola, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil kung hindi kayo manonood ng buong video na ito ngayon, baka mawala sa inyo ang libu-libong piso na nararapat sa inyo. Ngayong Mayo 14 at Mayo 16, 2026, dalawang pinakamahalagang petsa ng pension release na yung buwan. Ang mga SSS at GSIS pensioner na may sapat na kontribusyon ay tatanggap ng hanggang 6,500 pesos bawat buwan, kasama na ang extra cash na marami sa inyo ay hindi pa alam. Hindi ito scam, hindi ito gawa-gawa. Ito ay opisyal, napatunayan at nangyayari na ngayon. Manatili kayo. Ang bawat segundo ng video na ito ay nagkakahalaga ng pera para sa inyo. Magandang araw po, mahal naming mga lolo at lola, mga tatay at nanay, at lahat ng ating mga senior citizen na patuloy na naghahanap ng tamang impormasyon para sa inyong kinabukasan. Kung nanonood kayo ngayon, ibig sabihin ay hindi kayo sumuko sa paghahanap ng katotohanan. At para sa determinasyon na iyon, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong tiwala at oras. Ngayong Mayo 2026, partikular na ang darating na Mayo 14 at Mayo 16, may isang balita na matagal na nating hinihintay bilang mga pensioner ng bansa. Ang 6,500 na buwanang pensyon kasama ang posibleng extra cash mula sa iba't ibang pinagkukunan ay hindi na lang pakiramdaman o chismis sa kanto. Nagsimula na itong maging katotohanan para sa daan-daang libong miyembro ng SSS at GSIS sa buong Pilipinas. Kaya po nandito tayo ngayon para siguraduhin kayo ang mga nagpagal ng matagal, nagbayad ng kontribusyon ng buong puso at naghintay ng may pag-asa ay makukuha ang bawat sentimo na nararapat sa inyo. Walang mapipigilan sa ating malinaw na maunawaan ang prosesong ito. Panoorin natin ito ng buo, sama-sama. Bago pa man tayo sumabak sa mga numero at kalkulasyon, nais naming ipaliwanag muna ang buong larawan ng nangyayari ngayon sa SSS at GSIS pension system ng ating mahal na bansa. Ito ang pundasyon ng lahat ng ating pag-uusapan ngayon. Ang pinagmulan ng 6,500 ay nasa ilalim ng Republic Act 1199 o ang Social Security Act of 2018. Sa batas na ito, may malinaw na mandato ang pamahalaan na regular na i-adjust ang pension benefits batay sa dalawang bagay. Una, ang inflation rate ng bansa at pangalawa, ang kakayahan ng SSS Fund na matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng miyembro. Ito ay hindi isang regalo ng politiko. Ito ay isang karapatan na nakasulat sa batas. Noong nakaraang ilang taon, ang minimum monthly pension o MMP para sa mga SSS pensioner na may 10 taon o higit pang kontribusyon ay nakatigil lamang sa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Para sa maraming lolo at lola, hindi ito sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, gamot, kuryente at iba pang gastusin. Ngunit simula Enero 2025 at patuloy na ipinatupad ngayong Mayo 2026, ang mga opisyal na ulat mula sa SSS ay nagpapakita ng makabuluhang pagtaas sa pension benefits para sa mga karapat-dapat na miyembro. Partikular na ang mga may sapat na credited years of service o CYS at matibay na average monthly salary credit o AMSC ang makikinabang ng malaki. Ang baseline pension para sa mga SSS retiree na may 10 hanggang 20 taon ng kontribusyon ay tumataas na hanggang 5,000 hanggang 6,500 pesos bawat buwan, depende sa kanilang personal na AMSC at CYS record. Para naman sa ating mga kapatid na GSIS pensioners, ang mga dating government employees, mga guro, mga NARS, mga opisyal ng bayan at iba pang lingkod bayan, ang kanilang Basic Monthly Pension o BMP ay nakasalalay sa Average Monthly Compensation o AMC at sa bilang ng kanilang taon ng serbisyo sa gobyerno. Sa kasalukuyan, ang mga GSIS retiree na may 20 taon o higit pang serbisyo ay maaaring makatanggap ng 6,000 hanggang 10,000 pesos bawat buwan at ang ilang espesyal na benepisyo ay naidagdag pa ngayong taon. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na extra cash. Marami sa inyo ang nagtanong, totoo ba ito? Saan ito manggagaling? Ang sagot ay malinaw at may 3 pangunahing pinagkukunan ito.
Una, ang pension loan release at clawback reversal. Ang ilang pensioner ay may tinatawag na benefit offset o clawback, kung saan ang kanilang buwanang pensyon ay binabawasan dahil sa hindi pa nababayarang SSS loan na kinuha nila noong nagtatrabaho pa sila. Ngayong Mayo 2026, ang SSS ay nag-anunsyo ng bagong loan restructuring program na espesyal na dinisenyo para sa mga senior na may overdue loans. Ang ibig sabihin nito, kung mag-a-apply ka ng loan restructuring, mababawasan ang inyong buwanang deduction at ang natitirang halaga ay maidadagdag na pabalik sa inyong aktwal na pensyon bawat buwan. Para sa maraming lolo at lola, ito ay maaring katumbas ng daan-daang piso na karagdagan buwan-buwan. Pangalawa, ang ika-13 buwang pensyon o annual cash gift. Ang mga GSIS pensioner ay entitled sa cash gift na 5,000 pesos bawat taon. Karaniwang inilalabas ito tuwing Nobyembre, ngunit may mga grupo ng mga pensioner na maaaring makatanggap ng bahagi nito ng maaga sa pamamagitan ng espesyal na release schedule na inihanda ng GSIS ngayong taon. Para sa mga SSS pensioner naman, ang tinatawag na ika-13 buwang pensyon ay ibinibigay sa mga karapat-dapat na miyembro sa katapusan ng taon. Ang ilang miyembro na nakakatugon sa espesyal na mga pamantayan ay maaaring makakuha ng partial release ng kanilang ika-13 buwang pensyon ng mas maaga. Pangatlo, ang WISP Plus at EC Benefit Add-ons. Ang mga miyembro ng SSS na sumali sa Workers Investment and Savings Program Plus o WISP Plus ay maaaring makatanggap ng karagdagang monthly dividend credits na direktang idinaragdag sa kanilang regular na pensyon. Bukod dito, ang mga pensioner na may Employee Compensation o EC Disability Benefits ay nakakatanggap ng dagdag na EC pension na maaaring umabot ng 500 hanggang 2,500 pesos bawat buwan. Depende sa nakarecord na disability grade at uri ng trabaho noon. Napakahalaga ng susunod na impormasyong ito, mga kaibigan. Ito ang tinatawag na Staggered Release Schedule para sa buwan ng Mayo 2026. Hindi sabay-sabay na inilalabas ang pensyon sa lahat ng miyembro. Ang SSS ay gumagamit ng Staggered Release Schedule batay sa inyong date of birth o sa last digit ng inyong SSS number. Para sa mga may last digit na 1 at 2, ang release ay sa unang linggo ng buwan, Mayo 5 hanggang 7. Para sa mga may digit na 3 at 4, ikalawang linggo, Mayo 9 hanggang 13. Para sa may digit na 5 at 6, ikatlong linggo, Mayo 14 hanggang 16. Para sa digit na 7 at 8, ikaapat na linggo, Mayo 19 hanggang 23. At para sa digit na 9 at 0, huling araw ng buwan, Mayo 28 hanggang 30. Napansin ninyo ba, ang Mayo 14 at Mayo 16 ay parehong bahagi ng ikatlong release window para sa mga may digit na 5 at 6. Kaya kung kayo ay kasali sa grupong ito, handa na kayo para sa darating na deposito sa inyong account. Para sa GSIS pensioners naman, ang pensyon ay automatikong ini-credit sa inyong GSIS e-card o sa inyong linked na bank account sa unang araw ng buwan o sa pinakamalapit na banking day. Kung hindi pa natatanggap ang inyong pensyon sa loob ng 5 araw mula sa expected release date, huwag na kayong mag-atubiling kumilos agad. Huwag hintayin pang lumaon bago mag-follow up. Ngayon, gamitin natin ang matematika para mas maunawaan ninyo ang inyong totoong sitwasyon. Titingnan natin ang tatlong kwento ng tatlong tunay na uri ng pensioner. Una, si Lola Nena mula Bulacan. Siya ay 668 taong gulang, nagretiro sa isang pabrika noong 2018 pagkatapos ng 22 taon ng tapat na kontribusyon sa SSS. Ang kanyang average monthly salary credit o AMSC noong nagretiro siya ay 12,000 pesos. Paano kinakalkula ang kanyang pensyon? Ang SSS pension formula ay ang sumusunod. Pensyon sahod 300 plus 20% ng AMSC, dagdag ng 2% ng AMSC multiplied sa bilang ng credited years na lampas sa 10 taon. Para kay Lola Nena, ang pangunahing halaga ay 300 pesos. Ang 20% ng 12,000 ay 2,400. Ang 2% ng 12,000 multiplied sa 12 na karagdagang taon ay katumbas ng 2,180. Kabuuang pensyon niya ay 300 plus 2,400 plus 2,880 na katumbas ng 5,580 pesos bawat buwan. Ngayong Mayo 2026, dahil sa kanyang WISP Plus enrollment, may karagdagang 850 pesos na dividend credit siya bawat buwan.
Ang total na matatanggap ni Lola Nena ay 5,580 plus 850, nakatumbas ng 6,430 pesos bawat buwan. Malapit na sa 6,500 at patuloy pa itong tumataas habang lumalaki ang Wispy Plus Fund. Pangalawa, si Tatay Erning mula Cebu, 71 taong gulang, dating driver ng pampublikong sasakyan na nagbayad ng SSS contributions ng 15 taon. Ang kanyang AMSC ay 8,000 pesos. Ang kanyang kinakalkula na pensyon, 300 plus 20% ng 8,000 na katumbas ng 1,600, dagdag ng 2% ng 8,000 multiplied sa FIMBA karagdagang taon na katumbas ng 800. Kabuuan, 300 plus 1,600 plus 800 ay 2,700 pesos bawat buwan. Ngunit si Tatay Erning ay may natitirang SSS salary loan na 124,000 pesos na hindi pa nababayaran. Ang SSS ay nagtatapat ng 1,200 pesos bawat buwan bilang benefit offset o clawback. Ang net na natanggap niya noon ay 2,700 minus 1,200, katumbas lamang ng 1,500 pesos. Napakaliit para sa isang matanda. Ngunit dahil sa bagong loan restructuring program ng Mayo 2026, nag-apply si Tatay Erning. Ang kanyang buwanang deduction ay ibinaba sa 500 pesos lamang at ang natitirang 700 pesos ay idineposito na pabalik sa kanyang pensyon. Ang bagong net pension ni Tatay Erning ay 2,700 minus 500, katumbas ng 2,200 pesos bawat buwan. Hindi pa 6,500, ngunit malaking tulong na. At kapag nabayaran na ang loan sa loob ng tinatayang 2 taon, matatanggap na niya ang buong 2,700 pesos na walang anumang bawas. Pangatlo, si Lolo Carding, 67 taong gulang, nagretiro bilang public school teacher pagkatapos ng 30 taon ng buong pusong serbisyo sa gobyerno ng Pilipinas. Ang kanyang average monthly compensation o AMC ay 18,000 pesos. Ang GSIS Basic Monthly Pension Formula ay BMP, 1 or 2.5% ng AMC multiplied sa bilang ng taon ng serbisyo. Para kay Lolo Carding, 2.5% ng 18,000 multiplied sa 30 taon ay katumbas ng 13,500 pesos bawat buwan. Bukod dito, ang GSIS ay nagbibigay ng survivorship benefit, pension differential at personal share refund depende sa sitwasyon ng bawat miyembro. Para kay Lolo Carding, may tinatanggap siyang 13,500 BMP plus 500 pesos EC pension na kabuuang 14,000 pesos bawat buwan. Si Lolo Carding ay malinaw na nakatanggap ng higit sa 6,500. Ito ang resulta ng kanyang tapat na paglilingkod sa bansa at ito ang patunay na ang sistema ay gumagana para sa mga nagtatrabaho ng tapat. Mga mahal naming lolo at lola, hindi sapat na malaman ang inyong pensyon. Kailangan din ninyong aktibong protektahan ito. Narito ang mga pinakamahalagang babala para sa Mayo 2026 na dapat ninyong alalahanin habang buhay. Babala numero 1, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ito ay isang mandatory na proseso na ginagawa isang beses sa isang taon para kumpirmahin ng SSS o GSIS na kayo ay buhay pa at nananatiling karapat-dapat sa inyong pensyon. Pakinggan ninyo ito. Kung hindi kayo makakakumpleto ng ACOP sa loob ng takdang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring isuspend ng automatiko at walang abiso. Para sa SSS, maaari itong gawin sa pinakamalapit na SSS branch, magdala ng valid ID at pension card. Maaari rin itong gawin online sa MySS portal sa www.my.sss.gov.ph o sa ilang accredited partner banks tulad ng Land Bank, Metrobank at PNB. Para sa GSIS pensioners, ang ACOP ay ginagawa sa pamamagitan ng GSIS card machine sa mga partner establishments o online sa GSIS e-service portal. Huwag hayaang masuspend ang inyong pensyon dahil lamang sa isang nakalimutang ACOP. Babala numero 2, mag-ingat sa mga scammer. Ngayong may malaking balita tungkol sa pension increase, dumarami rin ang mga manloloko na sumusubok na samantalahin ang inyong kagalakan at pag-asa. Narito ang mga palatandaan ng scam na dapat ninyong tandaan. May tumatawag o nagmemensahe na nag-aangking kinatawan ng SSS o GSIS at humihingi ng personal na impormasyon o bayad para ma-process ang inyong pension increase. May nagbibigay ng mga peking link na mukhang opisyal na website ng SSS o GSIS. May nag-aalok ng tinatawag na pension verification fee. Mga kaibigan, walang bayad sa kahit anong proseso ng SSS o GSIS. Libre ang lahat. Tandaan,
Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman magtatawag o mag-email para hilingin ang inyong OTP, password o bank account number. Kung may nag-aanyaya sa inyo ng ganyan, i-report agad sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline A8474747. Babala numero 3, i-check ang inyong loan balance. Maraming pensioner ang hindi alam na mayroon palang aktibong loan deduction o clawback sa kanilang pensyon. Bago kayo magsimulang magplano batay sa inyong pension amount, i-verify muna sa MySS portal kung may loan deduction ba kayo. Kung mayroon, mag-apply agad ng loan restructuring para mabawasan ang buwanang deduction at makuha ang mas malaking bahagi ng inyong pensyon ngayon na hindi pa lang sa hinaharap. Para sa mga gustong pamahalaan ang kanilang pensyon online, narito ang pinakamadaling paraan. Para sa SSS, gamitin ang MySS portal. Pumunta sa my.ss.gov.ph o i-download ang MySS app sa inyong smartphone. Mag-login gamit ang inyong registered na email at password. Sa Inquiry tab, makikita ninyo ang inyong monthly pension amount, loan balance at mga deduction, pension release date at ACOP status. Hindi pa registered? Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa MySS Registration Assistance Desk. Libre ito para sa mga senior citizen. Para sa GSIS, gamitin ang GSIS e-zone sa gsis.gov.ph. Dito, maaari ninyong makita ang inyong BMP at EC pension. I-verify ang inyong ACOP status, mag-apply ng GSIS loan online, at i-update ang inyong personal na impormasyon. Para sa mga mas komportable sa personal na pagpunta sa branch, narito ang mga praktikal na payo. Pumunta ng maaga, bago mag-alas 8 ng umaga, para mas maikling pila at mas masaya pa ang mga staff. Gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen. Ito ay inyong karapatan sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Huwag mahiyang ipaalam kung kailangan ninyo ng tulong. Magdala ng 2 valid ID, inyong SSS o GSIS card at isa pang ID tulad ng PhilScience ID, Voter's ID o Passport. Magdala rin ng merienda at tubig para hindi kayo mahirapan sa matagal na paghihintay. Kung may kasama kayong apo o anak, hayaan silang tumulong sa form filling, ngunit kayo pa rin ang personal na nagsasalita sa bintanilya para sa inyong seguridad. Bago tayo magtapos mga kaibigan, nais naming ipaalala sa inyo ng isang bagay na higit sa lahat ng numero at kalkulasyon. Ang pensyon na iyan, hindi regalo iyon. Kinikita ninyo iyon sa bawat umaga na gumising kayo ng maaga para magtrabaho kahit pagod na ang inyong katawan. Sa bawat kontribusyon na binayad ninyo ng tapat sa bawat buwan, sa bawat taon na naghintay kayo ng may pag-asa na darating ang araw na mapapakinabangan ninyo ang inyong pinagpagurang ipon, ngayon ang araw na iyon, ang 6,500 pesos o higit pa na matatanggap ninyo ngayong Mayo 14 at 16, 2026 ay simbolo ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya at sa inyong sarili. Ito ang patunay na ang mga nagtatrabaho ng tapat ay may katumbas na gantimpala. Huwag hayaang masayang ang kahit isang sentimo dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon. Ang bawat piso ng inyong pensyon ay may kasaysayan, may pawis, may luha, may sakripisyo. Kaya pangalagaan ninyo ito ng buo. Ang aming kahilingan sa inyo ngayon ay simple lamang. I-share ang video na ito sa inyong mga anak, apo, kapitbahay, at lahat ng kakilalang senior para silang lahat ay may tamang kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan. I-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong una sa mga bagong balita na mahalaga para sa inyong buhay at sa inyong pensyon. Mag-comment po kayo sa ibaba ngayon. Sabihin ninyo kung ilang taon na kayong nagbabayad ng SSS o GSIS at gustong malaman kung magkano ang inyong inaasahang pensyon batay sa aming mga kalkulasyon. Sama-sama nating sagutin ang bawat tanong. Tutulong tayo sa isa't isa. Mahal namin kayo, mga lolo at lola. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya at ang inyong pensyon. Hanggang sa muli at nawa ang bawat araw ay puno ng pagpapala para sa bawat isa sa inyo.